From red tape to red carpet, nakasama namin kayo sa paglalakbay patungo sa mas mabilis, madali at abot kamay na serbisyo ng gobyerno. Sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., buong pusong naglilingkod ang ARTA upang bigyang halaga ang bawat minuto ng bawat Pilipino sa tulong ng mas pinadaling mga proseso. Ang mga tagumpay ngayong 2025 dahil sa Pilipino para sa Pilipino. Ito ang ARTA Accomplished Year-End Report. Simula pa lang ng taon, naging aktibo na ang ating ahensya sa paglatag ng mga reforma. Naging matagumpay ang idinaos na Economic and Ease of Doing Business Briefing ngayong taon na may temang Sustaining Growth, Empowering Enterprises, and Fostering Resilient Economies. Ang pagtitipong ito ay nagsilbing daan upang ipakita ang mga inisyatiba ng gobyerno sa pagpapalago ng ekonomiya at paghikayat sa mga lokal at dayuhang investor sa tulong ng public-private partnerships. Noong Pebrero, idinaos ang New Insights on the Business Environment in the Philippines Forum upang talakayin ang ranking ng bansa sa World Bank 2024 Business Ready or Be-Ready Index Report. Ang forum na ito ang nag-kickstart sa pagbuo ng Philippine Ease of Doing Business Reform Guidebook na nagsisilbing gabay para sa government offices at private stakeholders upang mas mapabilis pa ang kanilang serbisyo at gawing business-friendly ang Pilipinas. Alinsunod sa Proclamation 818 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., idinaos nitong Mayo ang kauna-unahang Ease of Doing Business Month na may temang Better Business Movement in a Bagong Pilipinas. Layunin ng pagdiriwang na ito na bigyang diin at itaguyod ang mas mahusay na serbisyo sa gobyerno. Ngayong taon, ipinagdiwang ang pinakaunang EODB month sa pamamagitan ng mga sumusunod na aktibidad. EODB Theme Flag Ceremony, Artakbo Run for Better Business Movement, Malacanang Press Briefing kasama si Press Officer Claire Castro, nationwide frontline service inspections, and Grand EODB Fairs. PTB Force Bagong Pilipinas Ngayon, EODB Special Episode, Philippine EODB Reform Guidebook Launch, Recognition and Engagement Forum para sa Philippine Good Regulatory Principles Recognition and Awards Program, Posters and Story Reels Making Contest. Naging sentro ng selebrasyon ang ika-7 anibersaryo ng ARTA na may temang Building Bridges at 7, Moral and Digital Transformation for Business-Ready Philippines. Ngayong taon din, inilunsad ang Electronic Complaints Management System o ECMS, kasama si TALA o Transparency, Accountability, and Law and Action. 6-9. Next, what government agency or office is your complaint about? Ang nais ko sanang ireklamo ay ang municipality o Pateros. Siya ang Artificial Intelligence Assistant na handang tumanggap ng inyong mga reklamo laban sa Red Tape 24/7. Sa pamamagitan ng sistemang ito, mas mapapalapit ang serbisyo ng ARTA sa publiko. Sa ginanap na Report Card Survey Awards, pinarangalan natin ang 59 na ahensya ng gobyerno na nakakuha ng pinakamataas na marka. Sila ay bahagi ng 904 na opisina na sinuri sa buong bansa. Ang award na ito ay patunay ng kanilang mabilis at mahusay na serbisyo sa publiko. Dinagsa ng mga leaders mula sa iba't ibang sektor ang 2025 Ease of Doing Business Convention ang itinuturing na pinakamalaking taunang kaganapan ng ARTA. Sa ilalim ng temang Lead with the EODB, Leveraging Efficiency, Accountability, and Digitalization for Ease of Doing Business, binigyang diin sa pagtitipon ang kahalagahan ng digitalization
at accountability bilang mga pangunahing hakbang sa pagbuo ng isang mas business-friendly na Pilipinas. Sa pagkikipagtulungan ng Royal Danish Embassy, inilunsad ng ARTA ang seminar na Revitalizing the Philippine Shipbuilding and Ship Repair Industry. Ang makasaysayang pagtitipon na ito ay nakatuon sa pagpapasimple ng mga proseso para sa paglago ng shipbuilding industry na naglalayong gawing mas global ang kompetisyon ng mga gawang Pinoy na sasakyang pandagat. Ipinagdiwang din natin ang 4th Annual Empowering Next Generation RIA Champions or ENRICH, kung saan kinilala ng ARTA ang bagong pangkat ng mga nagsipagtapos ng Regulatory Impact Assessment or RIA. Sa kabuuan, 193 kawani ng gobyerno mula sa 40 ahensya ang ating pinarangalan ngayong taon. Tinapos natin ang taon ng may tagumpay sa paglulunsad ng ART Dashboard, isang online portal kung saan maaring i-monitor ng publiko ang mga proseso sa gobyerno at ang mga kasalukuyang reklamo laban sa mabagal na serbisyo publiko. Naniniwala tayo na ang laban sa red tape ay laban ng lahat. Kaya naman, pinalakas natin ang ating ugnayan sa iba't ibang sektor. Nilagdaan natin ang Memorandum of Agreement o MOA sa pagitan ng Ombudsman at ng Philippine National Police upang masiguro ang pananagutan sa gobyerno. Pinatibay rin natin ang hanay ng ating mga ARTA champions sa iba't ibang dako ng bansa. Sila ang mga tinuturing ambassadors ng ARTA sa pagsusulong ng mga reforma para sa mabilis at maayos na serbisyo publiko. Isinusulong natin ang teknolohiya para sa transparency. Sa kasalukuyan, mayroon ng 240 ahensya ang rehistrado sa Philippine Business Regulations Information System o PIBRIS. Bahagi ng mga inisyatibo sa PIBRIS ang pagpapalakas ng kapasidad ng mga kawani. 42 ahensya ang sumailalim sa pagsasanay para sa PIBRIS Proposed Regulations, habang 40 ahensya naman para sa PIBRIS Existing Regulations. Dagdag pa dito ay kabuuang 75 regulasyon mula sa sektor ng energy at digital infrastructure ang matagumpay na na-upload sa PIBRIS. Patuloy din ang pag-onboard ng mga ahensya ng gobyerno sa Anti-Red Tape Electronic Management Information System o ARTEMIS. Ngayong taon, may karagdagang 30 ahensya ang sumailalim sa pagsasanay at matagumpay na nakapag-onboard sa ARTEMIS. Hindi lang basta digitalization, kundi pagpapasimple ng proseso. Sa pamamagitan ng Joint Memorandum Circulars, pinabilis natin ang mga permit sa housing, kasama ang Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD, water and wastewater projects, kasama ang Philippines Department of Public Works and Highways at Department of Environment and Natural Resources. Energy infrastructure projects, kasama ang Department of Energy at Department of the Interior and Local Government. Tuloy-tuloy ang pagsasagawa ng RIA at Whole of Government trainings. Layunin nitong ihanda at palakasin ang kaalaman ng mga kawani ng gobyerno para sa mas mabilis at maayos na serbisyo publiko. Ipinagmamalaki rin natin ang mataas na compliance sa Citizens Charter, Client Satisfaction Measurement, at ang pagbuo ng mga Committee on Anti-Red Tape or CART sa mga ahensya. Patuloy sa pagbibigay-pugay sa mga IBOS compliant ng mga local government units sa buong Pilipinas bilang bahagi ng ating pagsusumikap ni automate ang serbisyo publiko. Umabot na sa 126 ang bilang ng mga compliance sa IBOS ngayong taon. Ipinagmamalaki nating ibahagi na nakamit ang 99.19% closure rate ngayong taon. Sa kabuuan, 31,936 na reklamong natanggap, 257 na lamang ang nananatiling aktibo. Ngayong taon, 5 individual
ang formal na sinampahan ng kaso dahil sa illegal na fixing activities at paglabag sa Republic Act No. 11032 o ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act of 2018. Ang ating mga tagumpay ngayong taon ang patunay na tayo ay tumutugon sa panawagan ng publiko para sa mas mabilis na serbisyo. Ang klase ng serbisyo na nararapat sa bawat Pilipino. Ang laban sa red tape ay laban nating lahat. Ngayong 2026, kasama niyo pa rin kami sa biyahe tungo sa isang mas maayos at mabilis na bagong Pilipinas. Kung may reklamo ka, i-arta mo